So, good morning po, ma'am. Ito po yung gawa namin sa Lab 7 po. So, for the program 1 po, ang nangyari po dito is magfa-flash lang po yung peace, love, and code na symbols, pati po yung text niya. So, ito po yun. Start. Ayan. So, bali, ang nangyari po dito, gumamit po ako ng byte. So, as you can see po, 'pag zinom siya, isa po siyang malaking rectangle na may maliliit na boxes. So, per row meron po siyang 5 boxes. So, ano nga ba ibig sabihin ng B00? So, itong left, gumamit ako ng tatlong rectangle dito para sa peace sign. So, ito yung left, ito yung mid, ito yung right. So, kaya ganito yung code nung peace left, kasi ganito siya. 'Pag gusto mo siyang pailawin, dapat i-indicate mo siya, ay ilagay mo na 1. So, for example dito, wait naharangan. Dito na lang. So, makikita niyo itong boxes, walang ilaw. So, matic 'yan 0000. Tapos yung next naman, 00000. So, dahil sa pangatlo kailangan pailawin 'tong last, ang nangyari ay 00001, which is eto yun. So, the rest nung code ganun lang yung nangyari sa iba't ibang symbol. Wait lang. Ayan, sa heart din ganun yung ginawa ko. Sa heart naman gumamit ako ng dalawa. Though puwede siya isa lang yung gagamitin na rectangle kaso mas maliit yung symbol. So, hinati ko na lang sa dalawa yung heart. And ayun, dito naman sa code, ayan, eto naman yung para sa printing ng mga symbol at spacing din, eto, 'yan. Spacing yung ibig sabihin diyan kung saan mo siya ilalagay. Tapos dito naman sa LCD print, siyempre yung peace, love, and code na text. So, ayun lang for program 1. So, para naman po sa program 2, ang nangyayari po dito gagamit ng dalawang LDR or photoresistor. So, kapag yung LDR1 ay naka-detect po, magdi-display yung message 1, which is yung welcome message. Ito po, ito, "Welcome to the PUP CPE department." Tapos yung LDR2 naman po, which ang magdi-display ay yung goodbye. So, after setting po ng ng mga pins para sa LDR1 at LDR2, nag-set ako ng threshold na 500 at gumamit ng if, else if. So, para mag-display yung mga message, eto, if LDR1 value is less than threshold, which is 500, magdi-display po yung message 1, which is yung welcome. Else if LDR2 naman kapag less than siya ng threshold. And yung else naman po dito is naka-default siya sa message 1. Bale kapag habang wala pang na-detect, matic po na magdi-display yung welcome message. So, ganito siya. Run natin. Ayan, wala pa siyang hindi ko pa ginagalaw 'to pero may welcome message na siya kasi nakaset siya as default. So, stop natin tapos ayun, i-adjust na natin yung LDR. So, ito yung nagpapa-print ng welcome to PUP. Ito yung LDR1. So, ano naman mangyayari 'pag yung LDR2? Ayan, yung goodbye message, see you again. Wait, para mas makita, eto. Ayan na, goodbye, see you again. So, gano'n lang po yung Lab 7 program 2. So, eto naman po para kay Mr. Serrano yung Lab 3. Explain niya po. Okay, so here naman po yung program 3 which is a decimal calculator po na meron po tayo ditong keypad as well as yung LCD natin. So, at first po ano po tayo dito, gumawa po tayo ng key maps for rows and columns indicating po kung ano po yung magiging function ng mga button sa keypad. So, as we can see po, in-specify natin yung numbers, yung symbols as well as yung equal sign and the decimal sign. Then meron po tayo ditong if else para po maset po natin tong letter D here as
a clear button po para po matanggal po natin yung inputs as well as yung results na makikita po natin later kapag ginamit na natin yung calculator natin. Then next part naman po is meron po tayo ditong another if else statement as well as a switch case po para ma-indicate mo natin kung ano yung operations na gagawin nung calculator natin kapag nag-input na po tayo. Then for the last part po is yung mga LCD print to print out the results. So start po tayo ng simulation. So first part po is magtatanong po yung program sa atin ng inputs natin. So first po is mag-try po tayo ng for addition. So 1, then ang addition po natin is letter A. So 1 plus 1. Then ang equals po natin is yung number sign. So if we click this, lalabas po yung 2 in decimal form. So to clear everything out po, so we need to press D. Then pwede po tayo mag-input ulit ng bago. So let's try naman po ngayon yung subtraction which is 5. Then for subtraction po letter B po yung gagamitin natin. Then let's say 5. Then a number sign po ulit para sa equal. So 0 po yung lumabas. Then to clear it out again, hindi lang ulit. Then ngayon naman mag-multiplication tayo at the same time gumamit tayo nung decimal symbol which is naka-assign sa asterisk. So let's say 6.5 times 2. So, the output is 13. So, once again, clear out natin lahat ng inputs as well as yung result. Then, for the last operation naman po is yung division. So, let's try 50.1 divided by 2. So, ito po yung answer. So, nag-iiba po yung function ng letter D after natin i-click yung equals. So, bago pa po natin i-click yung equals, so nagse-serve po siya as division symbol. Then pagka-click po natin ng equals, nagiging pang-clear na po siya. So that's all po for program 3. For Lab 7, program number 4, we were tasked to create a passcode lock using the keypad, LCD, Arduino, a piezo buzzer, and some LEDs. The LEDs and the piezo buzzer both function differently when the passcode input is correct or wrong. The LCD also displays the text and the access denied or correct passcode depending on whether the passcode input is correct or wrong. We also limited it to 3 maximum incorrect attempts. Here, once we reach the maximum attempts, after the access denied has flashed, we can no longer put inputs and we have to reset the program. Now let's input the actual 4-digit pin. That is all. Thank you. So for lab number 7, program number 5, we decided to make a game where the user will guess the number that was determined by the Arduino Uno. The number to be determined is randomized from 1 to 100. Let's simulate the game now.